po siya, ina-expect siya ng mga pare, kasi bawat kulto nga may pare sila, may mga priest. Iahandog natin niya sa Diyos Diyosa natin. So ina-expect na. Oops! Sabi ng isang priest, hindi pwedeng ihandog yan. Bakit? Imperfect. May kulang. Ngayon ang naano niya, naisip niya, sinabi ng best friend niya, na-assistant niya. Ngayon, naintindihan ko na bakit. Umuwi siya ngayon. Sa kaharian niya, pinalis Di pwede ihandog, imperfect. Di tatanggapin ng Diyos natin. Pinakawan na ngayon yung assistant niya. Kwento na ngayon yung nangyari. Pagkakwento niya, guess what? Ano sinabi ng assistant? Sabi ng hari, ba't ka ganyan? Pinakulong na nga kita, God is good pa rin. Kasi po, pansinin niyo po, isasama niyo ako, di ba? Mag-hunting kayo. I-imperfect kayo. Ako, ipapalit. Nakuha niyo po, minsan niyo, ang mga kapatid, sa mga dinadaanan nating pagsubok, sometimes, yung mga pagsubok na meron tayo, alam niyo, nagsisilbing abono o pataba, gaya po sa isang halaman para lalo kung gumanda yung ating pagiging puno at magbunga tayo ng marami. Sometimes, pain make us strong. Para kung bodybuilding yan, ako po, sumasali po ako ng powerlifting 2 times po ako nanalo, din naman po sa pag-iabang. 2018, 2022. Pag lagi ka po nagpa-practice to lift heavyweight, na ma-master na po ng katawan mo yan, nagagawa mo yan, nagiging malakas ka. Sometimes hardships make us strong Christian para lalo po tayo maka-encourage sa mga nanghihinang kapatid. Yung testimony natin, nakaka-enlight sa mga nanghihinang kapatid sa kasalukuyang meron silang kinakaharap na mga problema at iisin sa buhay na ito. Sana po, ma-realize natin that God is good all the time. Maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Baka may tanong? Okay po. Ito nasabi. Maraming salamat po sa turo at aral na inihandog sa ating mga ating kapatid. Ngayon naman po ay tatapon tayo sa mga sentro ng ating gawain. Tayo po ay umabot ng isang awitin dito po sa team number 200. Team number 208. Dear Lord, we break the bread. Ready? Sing. Dear Lord, we break the bread in memory of that great sacrifice on Calvary. Dear
tayo papatuloy sa ating gawain sa pagpuputol ng tinapay at pag-iusalo. Ako yung muna mabasa na ng talata sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 at 2:29. At ito po sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus sa gabing siya'y pagkanulo ay 20 ng tinapay. At nang siya'y mapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pagkaalala sa akin. At gayon din naman ginawakan ng sarong pagkatapos ng mga hapon. Sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isilaw sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay nihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ang tawa at ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po ay tumayo para mas pala natin. O Diyos Ama na dakila sa lahat, Panginoon, kami ko'y lubos na papasalamat sa biyaya na pinagin po sa amin. At sa pagkakataon nito, Panginoon, na nagkalagi po sa bawat isa, na muli ay alalahanin namin at pagkakulanan ng anak sa Kristo sa Panginoon. Dahil ito, Panginoon, hawak niyo mga lingkod, sa uba, sa sinusugulo, sa dugo, at tinapay ng ligadura, ang sinisipin naman sa kanapatawan. Dalangin namin, Panginoon, na basbasan niyo po ang mga bagay nito, at ang bawat isa po sa amin at tatanggap, naway pagkaroon din po sa amin ng kapatawaran sa mga pagkakasala at pinitid ay kalakasan sa iba ng palataya ng Panginoon. Ito po aming sinasamo at dalangin sa ngalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus ang tagapagligtas. Amen. Tawag po tayo para sa pagkakasagan. Muling basa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo kay inutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw ng linggo, ang bawat sa sino'y magpupul na magsimpan. Ayon sa kanyang ihawa, huwag nang gumawa ng mga bagay sa pagpariyan ko. At pukulitin po natin ang ating mga hinaryo sa page 68. At awigin po natin ang una at apat na stanza